Magandang hapon po sa inyong lahat. Ang pag-usapan natin ay yung duda na namatay nga ba o hindi si Yusek Maria Catalina Cabral. Ako po ay hindi kumbinsido na patay na siya. Ang mga dahilan ko ay marami, hindi lamang iisa. At ang mga dahilan ko ay sapat na para sabihin na pwede tayong mga taxpayer, mga nagbabayad ng buwis, pwede tayong humingi sa Supreme Court. Hello, guys! Higi na sa Supreme Court ng na utusan na i-DNA test ang katawan ko noon na natagpo ang patay na si Cabral. At ang mag-test ay dapat isa sa oposisyon na doktor, isa sa kanila, at isang neutral na doktor. Hello, may apo, wish heaven. So, great, very look here. Yes, great That my, is us, bro. That is us. Our cellphone. great my subscribers. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas to you. Merry Christmas to you. Merry Merry Christmas. Christmas to you. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas to you. Okay? So, ang ating pag-usapan ay, napatay na ba talaga si Yusek Maria Catalina Cabral ng DPWH? Yan ang nagbabagabag sa isipan ko. Bakit po nagbabagabag sa isip ko? Sapagkat po, marami siyang personal na alam. Nasa kanya lang. At hindi natin malalaman yun kung siya patay na. Personal na alam niya na kailangan ng bayan ay kung sino-sino ang nagtumawag sa kanya, nakiusap na magkaroon ng allocable. Particular si Sandro Marcos na nagkaroon ng allocable na 15 plus billion pesos. Si Martin Romualdez nagkaroon ng allocable na 14 billion pesos. Pinaka-top notcher sila. So, yan ang una kong dahilan. At marami pang iba sila doon. Hindi lang yung dalawa. Tingnan natin ang website ng PCMJ na naglista ng lahat ng mga congressmen na mayroong allocable. Ibig sabihin ng allocable ay yun yung mga proyekto na nilagay sa kanila. Proyektong flood control projects. Ito po yun, no? So, nakita ninyo, ibibigay ko. Ipakita po. Matindi po ito. Ayan, nakita nyo na. Nakita nyo yung mga allocables yan. Listahan na na dokumentado ng PCIJ, Philippine Center for Investigative Journalism. So, yan. So, ngayon, para malaman natin sino ang pinakamataas o yung may allocable ang National Capital Central Office na wala man lang binabanggit kung saang lugar sa NCR. Ito'y pork barrel. Dapat nakabanggit kung saan, Manila City ba, anong district, anong purok, anong geographic location. Walang geotagging. So yan ang nilagay nila ang gumawa po nito si Cabral, Undersecretary Cabral. At sa NCR, maliban dyan sa nationwide central office, mayroon pang sarili yung NCR na allocable na 173 million. Sa NCR yan. Sa Las Piñas, sino panahon na ito? City of Las Piñas, Lone District. Ito ay proposed 2026 ito sa ngayong taon, 2026. So, ibig sabihin, kahit na nagkaroon na ng malawakang pandaraya, ay nagkaroon pa ng malaking pagsingit.
Ito, tingnan mo si Mark Anthony Santos na konsehal ng Las Piñas. Dati, nangampanya ito, nanalo, ay pinalabas niya sa mga botante ng Las Piñas na corrupt si Nancy, si Cynthia Villar. So ngayon, pumalit siya, halos 1 billion din ang kanyang produkto ang proyekto. Grabe ka naman, ha? Mark Anthony Santos, explain this. Bakit? Tapos ba, grabe ka manira sa mga bilyar. Tapos ikaw pala, grabe ka. Si Jaime Presnedi. Mr. Daddy Bert. Si Jaime Presnedi, 1.5, 1.6 billion na hiningi na pondo. Buti ang inaproban sa kanya, 526 million lang. Si Antolin Oreta, congressman, hindi man lang 3 million lang yung tinaas. Sa Malabon, 278 million. Si Toby Chanko, nag-umpisa 362 million. Dahil sa reklamo, ginawang 1 billion, 116 million. Grabe ka, Toby, Style mo talaga, bulok din, sa Mandaluyong, si Alexandria Gonzalez, si Queenie, halos 1 billion din. Marcy Teodoro, medyo maliit lang, 526 million. Si Miro Kimbo, na asawa ni Stella Luz Kimbo, maliit lang, 525 million. Si Romulo Roman, itong magnanakaw ng Pasig, na nakukunaring malinis, 766 million. At may 1 billion pa palang hiningi. Si Maria Isabel Zamora ng Law District ng San Jose, San Juan. Maliit lang, 284 million. Si Ricardo Cruz na Tangig. Romulo Ison, engineer. Napakalaki ng congressman nyo. 3.6 billion. Si George Daniel Bocobo, 1.5 million. Sa Tagig din. Grabe mga kanya, congressman nyo sa Tagig. City of Makati, Lagdamio, Monique. Si 383, maliit lang. Tapos Makati, 2nd District, Dennis Almario, maliit lang, 302 million. Ito. Si Olivares Eric, maliit lang, 266 million. Si Brian Namsuan, maliit lang, 210 million. Si Oscar Malapitan, 1.4 billion. Kaya di ka malalapitan, Si Igay Iresi, maliit lang, 585 billion. Tapos si Dean Asisio, 809 million. Medyo malaki rin. Kenneth Gatchalian, Valenzuela, 1 billion. Mahigit kasi kapatid niya si Senator Win Gatchalian. Tapos Gerald Cloyd Galang, 828 billion. Ernest Junicio, 318 billion. Roland Valeriano, 285 billion. Joel Chua, 778 million. Giselle Marie Maceda, 574 million. Benvenido Abante, 523 million. Dapat kay Joey ito. Nagpadagdag pa sa 83 million. Erwin Ching, 657 million. Benvenido Abante, hasta niya pala, isa kunwari, dalawa pala sa iyo, Abante. So, halos 1 billion ka rin. May isa pa pala, 405 million. Kalukuhan. Si Antonio Calixto, halos 1 billion. Ito. Si Ataydi Arjo, 901 million. Si Ralph Tulfo Wendell, 1 billion. Grabing anak ni Rapi Tulfo, masiba. Si Patrick Michael Vargas, masiba rin, malaking mama to. 1 billion din. Si Copilar Maribec, 546 million. Si Franz Pumarin, 710 million. Si Bong Suntay, 776 million. Region 1. Kay Ferdinand Sandro, Ferdinand Marcos, Alexander Marcos, 3.194 billion. Ang laki tapos, tingnan na lang natin siguro, tingnan natin ang pinakamalaki dito. Yung pinakamalaki, sino ba? Year
Sa insertion, pinakamalaki. So, tingnan natin. Pinakamalaki doon si Martin eh. So, kay Bongbong, kay Marcos, na Sandro, napakalaki, 3 billion, no? Titingnan natin kay Martin Romualdez. So, tingnan natin, may Maropa, Region 8. Dito may mga palusot pa pala. Si Brian Mansuan, mayroon ba 210 million? Hindi pala ito ang daya pala nila. Si Abante, mayroon pa dito. So, Ilocos, number 1. Si Ferdinand Marcos. Number 2 ba si Romeo mas mataas pa si Momo. So ito mga project na ito po, ito for 1996. Yung for 2026 and 2025 po, 2024, 2023 ay si Cabral ang gumawa. So kailangan natin si Cabral na nabuhay. Ang problema, hindi ako naniwala na patay si Cabral. Ito, ipakita ko. Kasi lang po makapagsabi kung sino talaga ang nagnakaw, ang nagtumawag sa kanya. Alam mo, kagaya kailangan siya sa testimonya niya kay Jinggoy na hiningi, kay Bong Revilla, kay Joel Villanueva, at saka mga congressmen na sinasabi. So, diyan natin sa kailangan. So ngayon, ano naman ang dahilan bakit hindi ko maniwala na totoong namatay si Cabral? Ang totoo ko dahilan na ito, isa-isahin natin. Dali lang Mukhang may ang audio ko. Mahina nga ang audio ko kanina. So, kita mo maganda na tunog ngayon. So anyway, ito po ang unang dahilan kung bakit hindi ako niwala na patay na si Cabral. Ang una pong dahilan na hindi ko na ilalabas dito siguro ay yung may interview siya na takot siya sa mga height, sa mga taas. Kung takot siya, ibig sabihin po, hindi siya magkaroon ng tapang na umupo sa tabi ng bangin. Ganun lamang ho kasimple ang usapin. So kung may nahulog man, malamang wala pong nahulog.
Ang nangyari dyan, nakikita ko, may kutsabahan nangyari na kumuha ng patay doon sa morgue at hinulog doon. Nang hinulog, sabi ng mga bumaba, at bakit pa napuputol yung mga paa? Naputol. Ibig sabihin matagal ng patay yun. O tingnan ninyo, yung mga nakalagay po sa foil na yan, bakit ilalagay sa foil? Kung talagang kamamatay lang yan, kumot lang ang ilalagay dyan, itatapon. Bakit naka-foil? Yan ang tanong kong una. O, pakinggan natin itong balitang ito. Nagulantang ng marami ang pagkamatay kamakailan ni dating Public Works Undersecretary Maria Catalina Cabral. Huli nakitang buhay ang 63 anyos na si Cabral sa bahagi ng Cannon Road sa Benguet nang magpaiwan ito sa kanyang driver doon Huwebes ng hapon, December 18. Pagkakahulog ang tinitinang anggulo ng pagkamatay matapos itong matagpuan sa bangin sa Buad River. Ayon kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, may mahalagang papel sa korupsyon sa flood control si Cabral. Para naman kay dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, questionable ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan kung bakit nila pinabayaan ang dating Public Works Executive. Nagtataka ako bakit itong Blue Ribbon Committee, itong Congressional Committee, itong ICI, di ba supposed to be alam na nila na napakahalagang testigo ni si Cabral. Bakit hindi nila pinasailalim under police protective custody? Di ni Panelo, maaagapan sana ang pagkamatay ni Cabral kung binabantayan ito ng mga pulis. Maliban na lamang kung Pero pinabayaan nila eh. Para bang, kaya mo na, delikado tayong lahat dyan. Kaya mo na siyang mawala. Kaya hindi mo malaman kung suicide nga ba yun o pinatay. bilang dating Undersecretary for Planning and Public-Private Partnership o PPP, pinangangasiwaan ni Cabral ang pagpaplano at pagsasapinal ng lahat ng infrastructure programs ng DPWH, pati na ang joint projects ng gobyerno at ng pribadong sektor. Kasama na ang mga anomalyang flood control projects, ang proponents nito, pati na ang budget insertions at ang mga nagsingit ng pondo ng gobyerno. Kaya sa mga natitirang testigo, giit ni Panelo, dapat may police protective custody ang lahat ng mga testigo. Hindi mo na dapat yan hahayaang sa kanilang paglalakad. Mag-isa sila. Kasi yung mga buhay niyan, yung kalahating pa niya, nakabaon na maniwala ka ba ka dyan? Si Cabral, bakit nakalagay sa foil? Sa hukay. Samantala, naghamon naman si Attorney Ferdinand Topacio ng Citizens Crime Watch kay Pangulong Bongbong Marcos na pangalanan ng mastermind sa insertions at anomalya sa flood control. Ani Topacio, kung hindi si Marcos Jr. ang mastermind, wala ka ibang mastermind yan, si Bangag. ay sino ang malaking nasa likod nito? Ba't hindi mo masabi? Sinabi, inano na nga ni Saldi ko pinakita naman ng balita diniliver sa kanya September pa yung ICI mo, hindi mo pa rin masabi. Are you not going to tell the Filipino people kung sino dapat mahiya? Sino man dapat mahiya talaga dito? Wala Kung iba, hindi BBM. kayo, sino dapat mahiya? Yung pinsan mo ba? Yung anak mo ba? Sino dapat mahiya, Mr. President? Wala pang pahayag ang palasyo sa hamon na ito ni Atty. Topacio, pero nauna nang giniit ng Malacanang na hindi makakalkal ang anomalya sa flood control kung hindi ito'y pinag-utos ng Pangulo. Para sa Diyos, Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar. Ayan. Ito may isa pang footage. Pag-usapan natin ito. Unang-una kung dahilan ko bakit hindi siya yun, yung foil. Ba't naka-foil? Kung patay, kung siya man yun, dapat kumot, itatabon. Number 2, bakit nireport nila na putol-putol ang paa? Wala pong buhay na tao na mahulog ganun kataas. 30 meters lang yun. Tapos putol ang paa. Ibig sabihin po, ay kumuha sila ng patay sa morgue at hinulog doon. Grabing drama ninyo. Ngayon, ang kasunod ko na dahilan, sinasabi niya na patakutin siya sa height. Ibig sabihin, hindi siya gustong umupo sa tabi ng bangin. Sunod, may driver siya, imposible iwanan ng driver ang kanyang amo. Ewan ko kung sinong driver ang gagawa ng ganun. Grabe. Itong sitwasyon na ang kailangan maglabas ng ebidensya na totoong patay siya ay yung pamilya at kayong lahat yan.
Sigurado ko scripted ni Marcos ito, ni BBM. Grabe. O ito, tingnan natin itong isa pang video. Tungo po tayo dyan sa may Baguio City dahil nakapanayam po ng Bombo Radio ang mismong asawa ni dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral at nagsalita na po siya kasunod nga po ng pagpanaw ng dating opisyal. Kaugnay niyan may live report ang Bombo Radio Baguio. Emosyonal lang naging pahayag ni Engineer Cesar Cabral, asawa ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral, dahil ipinagpipilitan umano ng mga otoridad na isailalim sa autopsy at DNA ang labi ng kanyang asawa na ngayon ay nasa isang funeral home sa Upper Tadyangan, Tuba, Benguet. Sa panayam ng Bombo Radio, inihayag ni Engineer Cabral na hindi na kailangang isailalim sa autopsy ang labi ng kanyang Kasabwat pa ito. Kasabwat ka pa. asawa dahil naniniwala siya na aksidente ang pagkamatay Kailangan siguro mag-file tayo sa Supreme Court. Mag-demand tayo na isubmit sa DNA test. nito. Ating pakinggan ang pahayag ni Engineer Cesar Cabral. So ngayon ang dami nilang hinihingi na mga requirements para ma-register namin, madala namin sa Manila. Hanggang ngayon, hindi pa gumagalaw yung papel eh. Pinapa-autopsy po kasi yung asawa. So, sabi ko nga, ito na nakita naman, pinakita ko na sila yung yung bangkay. Where nakita nila, tinignan nila kung ano yung itsura. Tapos, papa-autopsy nila na pag nakita nila yung Sinungaling ka, Cesar. siguro, Hindi ka naman umiyak eh. Ang mukha mo hindi umiyak eh. karapatan na namin na nagbigay namin ng waiver. Ayon pa kay Engineer Sabihin, hindi mo mahal asawa mo? Cabral, hindi na kailangang isailalim sa DNA ang labi ng kanyang asawa dahil matagal na Abot ka sa pagdidiman na hindi na pa sa ilalim DNA test. niyang nakasama ito, pati ang kanyang mga anak. Kaya alam nila na si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral ang natagpuang bangkay. Nandito pa ang ating pakinggan, ang karagdagang pahayag ni Engineer Cesar Cabral. Sabi ko, paano mag-swab ka lang, makakalaman mo DNA ng hindi ba? Parang napadaming proseso, pinapahirap. Style Kami na yung anak ko, tsaka yung ako na mismo nagsasabi na asawa ko. Yan. Eh, Nanin nila yan. Ba't sila i-prove? hindi Okay. pwede. Ikaw lang nagsasabi na asawa mo yun. Kami, nagdududa kami na asawa mo yun. Hindi mo pwede sabihin na ganun ang argumento. Ikaw na mismo sabi. Hindi po. Kasi ikaw may kapasidad ka magsinungaling. Sila ibang tao? Yun ang magiging reaction ko dahil kung ikaw man, gusto mo ba nakita mo yung magulang mo o yung anak? Ang pinag-usapan po dito, hindi personal yung kaligayahan o personal na privacy. Ang pinag-usapan dito, national interest. Over and above, national security ito. Ang pera natin, ninanakaw. Kasama mo sa bahay na asawa mo na nakita mo na Okay lang sana kung hindi involved ang asawa mo sa kawatan. Tangina mo. nagka-disgrasya tapos gusto mo pabuksan mo pa yung kayo na siguro mag-umusga. Sige, sino mag-join sa akin? Magsasampa ako. Samantala, patuloy pa rin ang pangungumbisi ng mga otoridad at ang ng ilang pang mga nandito na SOCO, NBI at CIDG sa mga miyembro ng pamilya para isailalim ito sa autopsy at ilang pagsusuri ang labi ni Cabral. Dahil may posibilidad umano na foul play sa ang nangyaring insidente. Matatandaan na noong pasado alas 7 ng gabi kahapon, Disyembre 18 ay natagpuan ng katawan ni DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na wala ng buhay sa Cannon Road. Hindi na ako naniwala dyan. Bakit nyo tinatago? Tinatabunan nyo ng foil. Alam nyo, ladies and gentlemen, pinag-usapan dito bansa na ang seguridad ng bansa natin. Kung mag-exist pa ba ito o hindi. Yan ang pinaka-problema natin dyan. Kaya naniniwala ko to sa sinasabi ng tinago ito, hindi to silence. Hindi siya pinatay, hindi rin siya namatay. Kung ako tanungin nyo. Tingnan natin anong nangyari kay Saldi.
Gusto ko lang makita ninyo uli ang mali-malitang ninanakaw. Para magkaroon kayo ng konsensya. Ninakaw na talaga ni Marcos itong mga pera natin. Ayan. Mali-malita yan. Yan, May 1, 2024. 1 billion. Dineliver alas 8. 3 ng hapon. Gabi. Kay sa Romualdez Residence. Yan. Ang dami yan. Yan. Pabilisan ko lang. Yan ang mga total listahan ng pagka-deliver. Ito rin ang tanong ni Atty. RG Guevara. Ha? Question of the day. Bakit ka pa bumalik, ha? Mr. Driver Hernandez, bakit ka pa bumalik sa doon sa party ng Kino na pagkatapos kang pinaalis ng mga pulis? Bakit? O ngayon, ang tanong, sino bang ibang vehicle na nakasunod kay Cabral? Tama yung tanong mo ni Atty. RG Guevara. Grabe ito ah. So, ito na po. Hanggang dito na lang ating presentasyon. No? Magpe-present pa tayo ng ibang istorya. So, ito lang pinakamatindi lang sa akin na hindi ako naniniwala na siya yung nanamatay siya. Palabas lang ito na namatay siya para hindi na siya maimbestigahan. At kung hindi siya maimbestigahan, hindi na mababanggit kung sino-sino mga tumawag sa kanya. At sigurado yung pinoprotektahan dyan ay si Marcos Sandro, Marcos BBM, at saka si Tambaluslos. Yan pong number 1 na pinoprotektahan dyan. Kaya, hayaan nyo na, ladies and gentlemen, magdasal tayo na may resulta ito. At kunting ebidensya pa, magdadagdag ako. At kung may pera ako, magsasampa ako ng petition sa Supreme Court na ipa-DNA test itong kunwari namatay. Magandang maga po sa inyo lahat. Si Sorina Jaballa, at saka sinabi pa nila na nawala na daw ang laptop ni Cabral na lalaman ng mga ebidensya. Mirai Tok agree. Gender cracker, baka niyan kasabot ang mga pulis. Kasabot sila lahat yan, kinausap na lahat yan. Hello. Wala bang sound? May sound ako ha. Narinig ko yung sound ko. Si Marianita, yung kapatid ko, good PM. Joseph Franz Guzman Gisi, sabi, notify malipayong adlaw po sa ating lahat. Ngayon ay huling araw at gabi ng Sabado, ika-20 ng buwan ng Disyembre at ang kasalukuyan taong 2025. Kasiyahan po tayo lahat ng magandang kapalaran. Sana sumaatin. Teachers Pet TV. Tapos nagpatihulog o nahulog. Ang totoo dyan, hindi siya namatay. Fake na tao yun. Hindi yun. Alam mo, fake ng flood control. Ghost flood control. Ghost ng lahat. Pati pagpapatay pa. Ghost pa. Matindi naman ito. Joseph Franz Guzman,
Feliz Navidad, Buena Navidad. Tapos si Paulo Tantoco, sa isang hotel pala, yan, sa Kinatay, si Cabral. Teachers PTV, hindi naman pwede tumambay sa bangin. Oo nga, sino bang, hulihin ka ng polis. O Dennis Causing, kapatid ko. Hostmile, Hostmile, kapag naging presidente ang Stulpo, ubos din ang pera ng Pilipinas, mga animal. O, Joseph Francis Guzman, ayon po sa artikulo ng aking nabasa sa pahinang opisyal na ni Ginoong Roy Mabasa, Undersecretary Cabral ay nagpatiwakal dahil po sa bagal ng takbo ng katarungan dito sa ating bayan. Yan po ang nasagap. Pero hindi rin ako niwala. Kung ako tanungin niyo, buhay siya, buhay. Edwin Abon. Niyan na naman kayo, na bubigay uli ng maling, may wala pong opinion na mali, Edwin, para sa kalaman mo kung ikaw ay bobo o hindi bobo. Ang opinion po ay pwede lamang maging mali sa tingin ng iba at pwede maging tama din sa tingin ng iba. Po, ang opinion po ay hindi pwede sabihin na mali kasi sa opinion ng iba, yan ang tama. Kaya wala kang everyone is entitled to his opinion. Edwin Abon? Virgie Piquero, bawal talaga ang tambay at may road sign pa. Toti Bilabor, watching from Binangonan, Rizal, Heto ni Toto Casing, God bless you. Sorina Jabalia, wala ako nakita na autopsy. Lahat ng pag-iwasan nila lahat yan. Naimbag malim, kada kayo amin, no? Romel Bengson, Virgie Piquero, ang driver, person of interest. Sorina Jabalia, siguro mga pinalabas na lang nila napatay si Cabral. Pinalabas na napatay para wala nang imbestigahan. Bakit di siya yan? Hindi nga siya yan. Baka tatakas. Bugay Katon, hindi nahulog yan. Baka ibang tao yan. Ibang tao yan galing sa morgue yan. Pero mo nagkaputol-putol ang katawan. Hindi pwede maputol ang katawan ng tao na nahulog sa 30s. Mamamatay lang siya sa bugbog, sa hulog. Pero hindi siya maputol-putol ang katawan. Nakapoil, galing sa morgue yun. Tama ka. Tapos, Abit Bautista, sa autopsy report po, kung accident o kung may foul play, kung may pagkamatay ay before or after iwan niya o kaya ang puli na pagpaslang sa kanila. Sorina Jabalia, at kata-kata din ang pinagsabi ng driver parang scripted. Hindi nga lumuluha eh. Yung asawa hindi rin lumuha. Yung asawa niya si Engineer Cabral. Virginia Piquero, ang bilis nila. Kita impossible talaga. Bakit ayaw pa-autopsy ng pamilya? Ibang tao yan. Jason Cabrera, sino naman ang kriminal na magpahulog ng patay sa Cannon Road? Maraming dumadaan dyan. Hindi nakikita sila ng motorista. Sa Vince Moran, River Knife, Mastermind Scripts. Unang-una, walang dugo ako nakita. Walang dugo. Ibig sabihin, matagal nang patay yun. So, Bugoy Katon, lalabas lang yata nahulog at kung nahulog naman, kala ay tinulak at ayaw pidamay. Walang dugo po na sa stretcher. Yung foil, walang dugo. Kaya kung totoong patayin, dapat may dugo yun. Ricardo Badridondo, tangina mo, ikaw bangag, bobo ka. Ay, ikaw bangag, bobo ka. Papaloko ka sa mga BBM. Gusto mo nakawan ng bansa natin. Romel Bingson, Dr. Toto, may posibilidad talaga na scripted pangyari. Edwin Nabon, maglabas ka ng ebidensya mo at bobo ka, kalbo ka. Ay, yan ang nga ebidensya, walang dugo. Nakikita na natin anong ebidensya. Kaya, sufficient na yan para mag-file siya ng petition sa Supreme Court. Sige, kung sino gusto sumama sa akin, pag matanggap ko ang pera ko sa galing sa palabadala sa akin ng kamag-anak ko, magpapile ako ng petition na ipa-DNA siya. Sorry na Jabalia, grabe, pati patay na dinadamay nila para makaligtas sila sa ginagawa nilang pinaglarapastangan sa bansa. Yan. Kristo Halayhay, kalukuhan gawin ang dapat proper kahit patay na yan.
Rapitol po, tambay logic si Mr. Cabral. Edwina Bank. Wala ngayon. Panisabi mo, basta kalbububo. Ikaw, bubo ko talaga, Edwina. Sorry na, Jabalya. Jaden Rocker. Baka diyan, kasabot ang mga pulis. Kasabot yung mga pulis diyan. Kaya sila magbibigay ng protection. Maria Victoria Sanchez. PM, walang sound. Walang sound ba? May sound ako eh. Nakikinig po ako sa aking cellphone. May sound po. Edwina Bon, didalhin na sa korte. That is the proper forum. Ihingin talaga natin sa Supreme Court ito. Pati asawa ni Cabral mukhang may alam. Hindi nga lumuluha, hindi nga umiyak eh. Pwede mo sabihin, hindi mo mahal asawa mo. Imposible naman. Pinakasal kayo eh. Bunuan. Sumakabilang bansa si Cabral, hindi sumakabilang buhay. Tama po kayo. Benz Moran. Bergie Piquero, may road sign. Edwin Abang at Benz Moran, si Pulong Duterte, tinuturo nila sa pagkamatay daw ni Cabral. Ay, naku talaga. Wala na kayong ibang naisip na maganda. David Bisperas, pinapatayan si Cabral, baka binayaran yung driver. Hindi yun pinatay, kunwari lang pinalabas na patay. Ganun lang po sa akin. So, just pray na lalabas ang totoo at mag-just pray na magkaroon ako ng pera pagsampa sa korte. Maraming salamat po.